buksan ang pinto, magbigay galong sa Panginoon. Ating Hari, tanggapin sa ating puso. Sanlibutan ang Diyos, salitang naging tao. Inang sakdal linis, kami ay hihingin sa Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon sa ating pagdiriwang sa banal na Misa Novena para sa mahal na Birhen Maria o Simbang Gabi, atin pong ialay ang misang ito para sa lahat ng ating intensyon at pasalamat dahil sa ginawang pagsang-ayon ni Santa Maria na siya ang magiging ina ng ating tagapagligtas at siya'y nagagalak na siya ay maging instrumento ng kaligtasan sa lahat ng tao na ipinangako noon kay Abraham at ng mga salinlahi, upang tayo maging bahagi nito ng kasaysayan ng kaligtasan. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papo, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin.
baka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakilang ating kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, matangkat at taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos. Dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri
Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Pagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon.
at sumaiyuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Pinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala niya naman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa ika-7 araw tayo ng Nobena Misa para sa mahal na Birhen Maria na tinatawag nating simbang gabi sa paghanda ng kanyang kapanganakan para sa ating Poong Hesus Nazareno. At ngayong gabi ay tinatawag po natin gabi ng Rex Gentium. Rex, ibig sabihin hari. Gentium ng sambayanan. At ito po yung ating paghanda. Mga ilang araw na lang, ilang tulog na lang. At darating na ang Rex Gentium, ang hari ng lahat ng bansa, ng sambayanan, ang ating Poong Hesus Nazareno. Kaya po, ang ating mga pagbasa ngayon ay puspos ng galak. Ang unang kagalakan ay ang karanasan ng ina ni Samuel na mula sa ating unang pagbasa sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 1, verso 24 hanggang 28, na matapos siyang palayain sa kanyang kadustaan na wala siyang anak, ay binigyan siya ng anak at ito'y tinatawag niyang Samuel at kanya pong inaalay sa templo noong panahon na si Eli ang siyang propita doon sa templo. At si propita Samuel, kung atin pong tingnan ang kasaysayan, siya ang humirang sa mga hari at isa sa mga hari niya kanyang hinirang pagkatapos ni Saul ay si David, na magmula kay David ay darating ang isang Mesiyas. Kaya itong kagalakan na ipinapahayag ni Maria sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 46 hanggang 56, ay tinagurian natin na tinatawag nating Magnificat. At lagi natin itong inaawit. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu
sa aking tagapagligtas. Lagi natin niyang inaawit. Pero atin bang nakikita ang tunay na kahulugan sa ating pagbasa? Ang Magnificat ay isang Latin na salita mula sa dalawang salitang Latin. Magnus, dakila. At facere, ginawa. Dakila ang ginawa ng Diyos. Magnificat. Pero ang tunay na pagkasulat nito, dahil ang original na pagkasulat sa ating Ebanghelyo ay hindi po nakasulat sa Latin. Nakasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ito po ang pagkasabi sa ating Ebanghelyo. Megaline, hey, sekemo, ton, courier. Medyo malalim po yung pagkasulat. Megaline, ibig sabihin, dakila o dumadakila. Seke ay espiritu, ibig sabihin, espiritu, yung kalooban natin. Mo ay sa aking espiritu, turn kuryon sa Panginoon. At sino po itong Panginoon? Ito yung Panginoon na siyang nagligtas sa mahal na Birhen Maria. Kaya po ang ating unang pagbasa, ang ating unang pagbasa ay nagsasabi sa atin na nagpasalamat siya dahil niligtas siya sa kadustaan. Naulit din ito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas. At Ebanghelyo ni San Lucas, mayroon pong 3 bahagi. Kung inyo pong naalala sa pagkasabi ko kanina sa Ebanghelyo, ang una pong bahagi nito ay ang bahagi na kung saan ipinapahayag ni Santa Maria Birhen ang kanyang pagbabago sa kanyang buhay. Kung atin pong tingnan sa Biblia, ito po ay ating makikita sa aklat ng Ebanghelyo ni ayon kay San Lucas, Kapitulo 1, verso 46 hanggang 50. Dahil sinasabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu, sapagkat nilingap ang kanyang abang alipin, mula ngayon ako'y tatawaging mapalad. Dahil, kung atin pong tingnan, si Santa Maria ay isang dalaga. Hindi pa sila nagkatabi ni San Jose. Nabuntis na siya. Nagdadalang tao na siya. At kung tingnan natin sa tradisyon ng mga Hudyo, kapag ang isang dalaga ay nabuntis, siya ay dalhin sa plaza at papatayin. Babatuhin ng lahat hanggang mamatay. Dahil hindi pwede ng isang dalaga ay magkaroon ng anak. Pero nilingap si Santa Maria at ito yung malaking pagpupuri ni Santa Maria, kaya dakila ang Diyos. Ang palang bahagi ng ating Ebanghelyo ay ang pagpapahayag ng mga pagbabago dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Mula sa verso 51 hanggang 53, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas. Na una dito ay sinasabi niya, kinahabagan niya ang may takot sa kanya. So, lahat ng natatakot sa Diyos, magkaroon ng habag sa Diyos. Pangalawa, ipinakita niya ang kanyang lakas ng kanyang mga bisig. At ano po ang lakas ng kanyang bisig? Una, kanya pong pinangalat ang mga may palalo na isipan. Yung bang mga korap na mga pag-iisip, kanya pong pinalayas. Pangalawa, ibinagsak niya ang hari sa kanilang trono. Yung mga lahat ng nasa kapangyarihan ng mga palalo, ibinagsak. At anong ginawa niya sa mga tao? Kanya pong itinaas ang nasa abang kalagayan. Pangatlo, binusog niya ng buting bagay ang mga nagugutom. At pinalayas niya ang mga mayayaman na walang anumang dala. Napakalaking
pagbabago po ito. Parang isang revolusyon na binabago ang sambayanan. Parang isang pagpatalsik ng tao sa kapangyarihan upang itayo ang isang panibagong bayan. Ito yung pangalawang bahagi. Ang pangatlong bahagi naman ay pinapahayag ang katapatan ng Diyos. Mula versikulo 54 hanggang 55, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas. Ito ang nasasaad. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na ang kanyang bayan ay iligtas ng isang Mesiyas, at ang Mesiyas hindi lang para sa bayan ng Israel, para sa lahat ng tao. Kaya ito yung pangako ng Diyos. Kanino po ito ipinapahayag? Mula kay Abraham at sa lahat ng mga salinlahi. Itong katapatan ng Diyos na napahayag sa pangatlong bahagi ng Ebanghelyo ay siya ngayon ang katapatan na tayong lahat ay naging bahagi, na tayong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan, na tayong lahat ay may pag-asa sapagkat mayroong Diyos na nagkatawang tao at ang kanyang pagkatawang tao ay ang pagdala ng tunay na buhay, buhay na ganap at ikasensya sapagkat sinabi ng ating Panginoon, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay, ay ito'y buhay na ganap at ikasensya. Salamat sa ating pong Isus Nazareno, tayo ay ligtas. Prakpakan po natin ang ating pong Isus Nazareno dahil sa kaligtasan na dala sa atin. Hindi po tayo iniwanan ng Diyos. Malaki man ang pinagdaanan sa kasalukuyang buhay natin. Marami ang mga suliranin. O dili kaya halos hindi kaya nating harapin kung ano man ang mga pagsubok sa buhay. Nariyan ang Diyos. At hindi tayo pabayaan ng Diyos. At yon ang sinabi ng mahal na Birhen Maria sa kanyang awitin ng papuri, sapagkat kailanman tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Tinupad mo ba rin ang pangako mo sa binyag na ikaw ay maging matapat sa Diyos at manalig sa Kanya, maglingkod sa Kanya, mananalig at manampalataya sa Kanya habang buhay? Matapat ang Diyos. Gaano ba tayo katapat sa ating Panginoon? Naway, ang katapatan natin ay tugon din sa katapatan ng Diyos. Naway, ang pag-ibig natin ay isang tugon din sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya, with feelings, dapat makilahok tayo sa lahat ng mga gawain natin sa Pasko. Sapagkat ang Pasko ay hindi ang pag-aantay ng mga awitin, ng mga regalo, ng mga kunong mga salo-salo. Ang Pasko ay ang ating pagtanggap ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Poong Isus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama. Siyang humubog sa atin mula sa alabok upang tayo'y kanyang iligtas sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Atin pong itugon, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't
papanyangarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga hal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama. Sa panggitan ng anak na si Jesucristo, siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan. Lingnam ito sa pangitan niya sa aming Panginoon at manunubos. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni Patido pang paghain na tinakalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana, ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu, na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Berheng Maria, upang magdalang tao at magsilang na anak na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang aming makapangyarihan, tunay marapat ni ko ay aming pasalamatan sa witan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinag ng lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang padating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaglaan namin na magiging araw ng kanyang pagsilang, kami nabikat langing lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng anghel na nagsiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit hindi ang Espiritu ng Banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahin na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa loob para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa at huwag mo kami ipahintulot sa ayaw kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Maggain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi naman naming madala ang iyong kaganang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao na iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia Banal na Misa. Kayo na rin sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kayo manaugnay sa ibang social media platform na kusposting sa bitbang paraan. Naway inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na laging tumutulong at nagbigay ng donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ngayong gabi na tayo ay nagkaroon ng nobina para sa mahal na Birhen Maria. Ang panawagan po sa atin, lagi tayong matapat sa Panginoon. Sa katapatan natin, ating matugunan ang kanyang dakilang pag-ibig. Ngayon po ang pagbasbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, iniagbusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamay imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat Purihin natin sa ang ating Diyos. Pong Jesus Nazareno. Lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw nating tutugtog, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tumusig. Pagkatapos nating manalangin, sa labas nagsimba ay kakain. Mainit na kape at kakanin, masarap na pampagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat